Alright, maraming salamat Brother Jando and maraming salamat Brother Angel sa napakagandang gospel reflection para sa gabing ito, no? So, without further ado mga kapatid, no? Patuloy na po tayo sa atin pong presentation. At ang atin pong itatakil ngayon ay ito pong bulaang pastor na si CG David. Dahil sa kaniyang pinost na video, mayroon siyang sinagot na katanungan, no? Ang katanungan is bakit daw ang mga Katoliko kapag naanib sa ibang samahan ay binibinyagang muli? Nangangahulugan daw ba ito na mali ang bautismo ng mga Katoliko? So sinagot ni si David at yun ang atin pong titingnan ngayon, no, kung tama ba yung mga sagot niya. So in summary, lumalabas na mali ang ating katuruan about bautismo at ang dami na niyang binigay na mga argumento at yun ang ating sasagutin kung talagang mali ba or bulaang propeta lang talaga siya. Kasi ang bulaang propeta po, wala pong ibang alam gawin yan kundi sirain o pabulaanan anuman po yung katotohanan. Okay? So, bago po natin umpisahan mga kapatid, ang talakayan sa gabing ito, ito po ay isang munting paalala mula po kay Mr. Kaabag. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, bag sauce in behead. Alright, sa mga bagong supporters po pala ng Punto por Punto, no? Ito po ang inyong abang lingkod, Brother John Ray po, no? Isa po sa host ng nasabing programa at na meron po tayong YouTube channel, syempre na umiiri din every time na umiiri ang Punto por Punto. At yun po ang kaabag sa simbahan. So please mga kapatid, no, consider my channel na sana masuportahan nyo rin po. Marami rin po kayo makikitang videos diyan at mga debate, no? So kung magustuhan nyo po yung mga pinopost po natin, please click the subscribe button mga kapatid, pati na rin po yung notification bell para palagi po kayong ma-update every time na mag-upload po tayo ng video or iire tayo, no, every night dito sa Punto por Punto. At pa-like na rin ang mga videos at pa-share na rin sa iba para po mas lumago pa o lumawak ang atin pong channel mga kapatid. So maraming salamat po, no, sa lahat po ng magsa-subscribe. Again mga kapatid, didikta na tayo, no, sa atin pong sasaguting mga pahayag ni bulaang propeta CG David. False prophet ang tawag ko sa kanya kaysa tawagin ko siyang pastor, no? Mas nandidiri ako tawagin siyang pastor eh. So false prophet na lang. Malalaman nyo maya bakit false prophet ang tawag ko sa kanya. Okay? Along sa pagsasagot natin sa kanya, malalaman niyo kung bakit false prophet talaga itong si CG David mga kapatid. Hindi talaga siya tunay na mangangaral. In biblical perspective, no, hindi lang po dahil sa tayo ay Katoliko, kundi dahil labag siya sa katuruan talaga ng banal na kasulatan mga kapatid. Okay, so i-play natin ang kanyang video. Bakit ang Catholic, pag sumali sa ibang Christian church, nire-require nila ito na magpabaptize ulit?
hindi po ba valid ang baptismal ng Catholic? Kaya dapat i-baptize sila ulit? So yan po yung sasagutin natin sa video na ito. So shalom everyone, this is Pastor CJ. Siguro maganda, sasagutin po natin tong video na ito sa pamamagitan ng pag-e-educate ko sa inyo kung ano ba yung tamang bautismo ayon sa Biblia. Nang sa gayon, hindi naman po nagmumukhang umaatake ako sa Katoliko at kayo na lamang po ang humusga kung tama o mali yung bautismo na ginagawa ng Katoliko according to Bible. So let's get started. Una, simulan po natin ito sa salitang what. What is baptism? Ano nga ba ang bautismo? Una, dapat po nating maintindihan na ang bautismo po sa Greek word yan is baptizo. Ang ibig sabihin po ng bautismo ay immersion or paglubog deep underwater. Meron ba tayong biblical proof niyan? Basahin po natin yung Matthew chapter 3 verse 6. Okay, no? So, i-correct lang natin agad yung kaniya pong explanation kasi sabi pa naman niya, tuturuan niya tayo sa tamang definition ng nasabing salita, ano, yung bautismo na sinabi nga niya sa Greek, ito ay baptizo. Pero nagbigay siya ng definition, isa lang, at immersion. Na ayon sa kanya, ang immersion is to deep under the water. Okay? So yun ang kanyang explanation without pagpapakita ng kanyang reference. So mahirap po maniwala o magtiwala sa isang patotoo na hindi gumagamit ng referensya. Dahil in John 5:38 to 39 ang sabi ni Panginoong Jesucristo, kung ako lang sa aking sarili ang magpapatotoo, ang aking sinasabi ay kasinungalingan. St. Paul says in 1 Corinthians 13:1 and 2, sabi ni St. Paul, ang pagpapatotoo ay tumitibay sa bibig ng 2 o 3 saksi, hindi sa bibig mo lang. No? Kaya much better kapag nagpapahayag ka propeta o bulaang propeta si G. David, gumamit ka ng referensya. Huwag yung sarili mong explanation lang. Kasi based po kasi mga kapatid sa mga teologo, no, gagamit ako ng explanation ng mga teologo. Yun pong salitang bautismo or baptizo ay mayroon po siyang 3 sangay or 3 definition. Ano po yun? Aspersion, immersion, and submersion. Okay? So yun po ang definition ayon sa mga teologo, no, sa salitang baptizo. Ano yun? Aspersion, immersion, or submersion. Papakita ko sa inyo mga kapatid ang atin pong tinatagong referensya dito, no? Theologians po ang nagpahayag dito. Hindi po kung sino lamang mangangaral sa banal na kasulatan. Ito po, no? Ang binigay po niya dito na reference, mga kapatid, yan, no? So, baptism by aspersion, by immersion, or by submersion. Yung sinasabi niya na immersion, ibig daw sabihin dito ay paglubog sa tubig, mali po. Dahil kung babasahin natin ang definition ng immersion, a way of baptizing once popular but now found only among East and West Syrians, which consist in pouring water 3 times on candidates when they are already in the water or going down into it. So, not necessarily, kapag sinabing immersion, not necessarily na nilubog ka sa tubig. Kasi, ang paglubog sa tubig, ang tawag doon, submersion. Baptism by submersion po yun. Ano ba ang submersion? The normal way of baptizing among Eastern Orthodox and among many Baptists in the West. The candidates, ibig sabihin candidates yung binabautismuhan, whole body or at least their head is completely submerged 3 times in the water. So, yun pong paglubog sa tubig, submersion po yun, hindi po immersion. Ang immersion po, by definition, when they are already in the water. So, ibig po sabihin mga kapatid, yung salitang immersion, not necessarily na inilubog ka sa tubig. Submersion po yun, yung inilubog ka sa tubig. Kapag ang isang tao nasa tubig na,
Immersion po ang tawag dyan. Kahit tagapaa lang yung tubig, kahit hanggang talampakan lang ang tubig, immersion po yan. Ibig sabihin, ang tao na sa tubig. Okay? So, sa definition pa lang, simplang na itong bulaang propeta na si David. Si David, mga kapatid. Tuturuan daw niya tayo. Wala naman siyang pinakitang referensya. Sabi lang niya. Nabasa lang niya. Tapos siya na ang nagbigay ng sariling pagkahulugan o pagkaunawa. Mali. No? Nakita niyo po, ilang definition ang ibinigay ng mga teologo sa salitang baptizo or baptism? 3. Aspersion, immersion, submersion. Ano ba yung aspersion? Sprinkling. No, basahin natin uli. Ano yung baptism by aspersion? A way of baptizing under emergency circumstances by sprinkling instead of pouring. Okay? So, ang isa po sa paraan ng pagbibinyag according sa mga teologo ay aspersion or sprinkling. Alright? Ito kasing mga hindi Katoliko, nililimitahan nila ang salita ng Diyos. Na para sa kanila, kapag sinabing baptism or bautiso, immersion lang yan. At ang pakahulugan lang sa immersion, nakalubog sa tubig. Hindi po. Tandaan po natin, ang sabi ni St. Paul, huwag mong igapos ang salita ng Diyos. Sila ginagapos nila. Isa lang daw ang kahulugan ng salitang bautismo. No? Ano lang daw? Immersion lang daw. Well, where in fact, sa biblical perspective po, yun pong baptism, dinefine or pinakahulugan ninyo ni St. Paul as paglilinis ng kasalanan, not necessarily by immersion, kundi yung paghuhugas ng kasalanan, isa din po yun sa kahulugan ng salitang bautismo in biblical perspective. No, kasi kung definition ng ibibigay natin, yung pinakita natin kaganina na reference, mga kapatid. Kaya, tigilan nyo, mga kapatid naming protestante, no? Yung paglilimita sa salita ng Diyos. To Timothy 2:9, ang sabi ni St. Paul, huwag limitahan ang salita ng Diyos. No? Kaya huwag kayong maglimita. Dahil walang aral sa Bible na bawal ang aspersion, bawal ang pouring. Wala pong aral na ganyan. Walang aral sa Bible na immersion lang ang way of doing the sacrament of baptism. Walang aral ang mga apostol na gano'n, mga kapatid. Okay, so ipagpatuloy po natin ang kanyang explanation at sagutin natin direkta yung mga paliwanag ni C.G. David, mga kapatid. As soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. Makikita po natin si Jesus Christ nung binautismohan, He went up out of the water. So meaning to say, siya po ay nilubog. Sinabi po ng Acts chapter 8 verse 38 to 39, then both Philip and the eunuch went down into the water, lumubog, and Philip baptized him. When they came up out of the water, so makikita din po natin, umahon siya sa tubig. So meaning to say, walang aahon sa tubig kung hindi po nilubog. So makikita po natin, ang konsepto ng bautismo ay paglubog sa tubig. So ano po ba yung nangyayari sa bautismo po ng Katoliko? Okay, so bago natin pagpatuloy, sagutin natin agad, mga kapatid, no, para hindi kayo malito. Ginamit niyang reference sa kanyang explanation ang Matthew 3:16 and Acts 8, 38 to 39. So dalawang pangyayari ng pagbabautismo, no, sa Matthew 3:16 kung saan binautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo, and then sa Acts 8:38 to 39 kung saan binautismuhan ni Apostol Philip yung eunuko, mga kapatid. So parehas sa nasabing mga bersikulo, went up out from the water. Okay? So, based sa explanation ni C.G. David, umahon daw sa tubig ang ating Panginoong Jesucristo. So, basahin natin, no? Umahon sa tubig, so wala daw umaahon na hindi nakalubog. So, mali na namang explanation niya dyan, no? Tawag po dyan is informal fallacy. No? Out of context ang text ng Bible. Informal fallacy po yun. Not
base sa katotohanan, kundi base lamang sa kung ano ang pagkaunawa ni si G. David na humahantong na sa kamalian, hindi lang niya namamalayan. Kaya i-correct natin yan for the sake of truth, mga kapatid. So basahin natin ang first reference na ginamit niya, ang Matthew 3:16. No? Sa NIV, kasi NIV yung ginamit niya. Paborito ko sa mga born again yan, ang NIV Bible. Ito ang nakasulat. No? As soon as Jesus was baptized, so nabaptize na si Panginoong Jesucristo dito, he went up out the water. So sabi niya, went up out of the water. Sa Tagalog, umahon, no? So umahon sa tubig. Pagdakay, umahon sa tubig si Panginoong Jesucristo. Yan, malino yan. Umahon sa tubig si Panginoong Jesucristo. So wala daw umaahon sa tubig na hindi nakalubog. Mali. Mali, mga kapatid. Kasi kapag ikaw nasa tubig ka, kahit pa tagatuhod lang yung tubig, kapag aalis ka na dun sa tubig, ang tawag dun, ahon pa rin, umahon ka pa rin kahit hindi ka nakalubog. Badili. Pag-ahon pa rin yun. Diba? Hindi porket sinabing umahon, automatic nakalubog ka na sa tubig. Whole body mo nakatubog sa tubig. Hindi po ganun. Mali talaga yung pagkaunawa. Nakabasa lang ng he went out from the water, ang pakahuluganan niya, nakalubog si Panginoong Jesucristo sa tubig. Wala namang sinabi dyan na talagang inilubog siya sa tubig. Walang ganun. Umahon siya sa tubig nung mabautismuhan na siya. Matapos siyang bautismuhan, umahon siya sa tubig. So, hindi sinabi dyan na nilubog siya sa tubig, pagkatapos niyang nilubog, umahon siya. Wala pong ganun. No? Walang ganung explanation sa nasabing talata. Ngayon, kung gagamitin natin ang argumento niya na kapag sinabing umahon sa tubig, or yung tinatawag na went up out of the water, ay nakalubog na, lalabas, yung ikalawa niyang ginamit na reference, ang Acts 8:38-39, kasama si Philip sa lumubog. O, basahin natin na ang pangalawa niyang verse na ginamit, ang Acts 8:38-39. Kasi parehas lamang po yung structure ng sentence. Alam niyo po anong nagkaiba? Yung person. Kasi sa Matthew 3:16, single person lang ang sinasabi doon, si Panginoong Jesucristo lang. He, singular person lang, singular pronoun, he. Pero dito sa Acts 8:38-39, plural pronoun ang ginamit. O, basahin natin, mga kapatid. Umpisahan natin sa 38. And he gave orders to stop the chariot. Philip and the eunuch went down into the water. So dito pa lang, kung sasabayan natin ang unawa ni bulaang propeta na David, ikasali si Philip na talagang pumunta sa tubig. Kasi then both Philip and the eunuch went down into the water. Dalawa silang pumunta sa tubig. So uunawain ba natin na pati si Philip doon sa ilalim ng tubig na binyag? Diba? O sa 38, yung sinasabi niyang came up out of the water, sa 39, sabi sa 39, when they came up out of the water, dalawa ang umahon sa tubig. So ibig sabihin, si Philip nagbinyag sa ilalim din ng tubig? Kung sasakyan natin ang illogical thinking ni bulaang propeta na si G. David, di ba yan ang paliwanag niya sa Tagalog pa, at nang magsiahon sila sa tubig, sila, plural. Kasi English yung ginamit, ibalik natin sa English. When they came up out of the water, sabi niya sa Matthew 3:16 daw, sabi dito, as soon as Jesus was baptized, he, refer kay Panginoong Jesucristo, singular pronoun, went up
out of the water. Sabi ni si J. David, umahon sa tubig si Jesus. Kaya ibig sabihin daw, talagang nilubog sa tubig kasi wala daw umahon na hindi nakalubog. Yan ang paliwanag niya. He went up out of the water. Kaso sa ginamit niyang kalawang reference, ang Acts 8, plural. When they, sila, came up out of the water. Lumalabas, dahil came up out of the water yung they or sila, si Philip, nakasama ng eunuko na pumunta doon sa tubig, kasali pala si Philip, nagbautismo doon sa ilalim ng tubig. Kung susundan natin ang illogical thinking ni bulaang propeta na si David. Nakuha niya mga kapatid? Di ba napaka-illogical? Fallacy or informal fallacy po yun. Tawag po doon. No? Using text out of context. Ay si Jesus baga ba? Kung ano yung nauunawaan niya, yun ang kanyang ini-explain. Where in fact, mali-mali naman. Kasi yung explanation niya, kumontra doon sa ikalawa niyang ginamit na verse. Na kapag came up out of the water daw, ibig sabihin, nakalubog sa tubig. Yung pangalawang verse na ginamit niya, they. So ibig ba sabihin yung nabautismo doon sa ilalim ng tubig din? Nabautismo. Kasi they came up out of the water, they. Plural ang ginamit. Kaya simplang bulaang propeta na si J. David. So ipagpatuloy natin ang kanyang mga explanation mga kapatid. Tulik, ang bautismo po doon, binabasa lamang yung ulo ng baby. Hindi po nilulubog yung baby. So makikita po natin, hindi po ganun yung baptism na pinapakita ng Biblia. Kasi ang baptism po ay paglubog, immersion. Pangalawa po is... Okay, yan no? So, correct natin agad, no? So, minali niya ang infant baptism dahil daw, ang meaning daw ng baptism is paglubog. Mali. Sabi ko na nga po kaganina, in biblical perspective, yung baptism, ginagamit din yon sa paghuhugas, not necessarily to immerse, but to wash. Kung talagang masinsinan ang pag-aaral mo sa salita ng Diyos, bulaang propeta na si J. David. No? Baptism, in biblical perspective, doesn't mean to immerse only. Dahil St. Paul sa kanyang pangangaral, ginamit niya ang bautismo to cleanse us from our iniquity. Sa ating mga kasalanan, paglinis sa kasalanan. O basahin muna natin mga kapatid. Mahirap kapag kulang ka sa pagtingin sa banal na kasulatan. No, in Acts 22:16 mga kapatid, ito po ang pahayag ni Apostol na Pablo. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. So dito, ginamit ni St. Paul ang bautismo to wash, no? Wash us from our sins. Not necessarily pagbautismo, immerse, no. Dahil ang pagbautismo can also mean to wash. Kahit ang kanyang sulat kay Tito, mga kapatid, sa Titus 3:5, ito po ang sinabi ni Apostol na Pablo, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, sa kanyang kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Alam naman natin ano yung muling kapanganakan. Bautismo po yan. Sa paanong paraan tayo iniligtas? Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. So, ang bautismo, ginagamit siya ng mga apostol para sa paghuhugas. Not necessarily mean na to immerse lang. Sinasabi mong paglubog lang daw, kaya mali daw yung bautismo. Mali daw yung bautismo ng mga Katoliko, no? Pinakita niya yung infant baptism, tapos nagpakita rin siya ng video clip na bininyagan si Panginoong Jesucristo, nilublob talaga sa tubig. No?
Mali po mga kapatid. Kulang sa pag-aaral itong bulaang propeta na ito. No? Sa banal na kasulatan, ang baptism, ginamit yan sa pangangaral ng mga apostol sa paghuhugas. No? Gawa 22:16, Titus 3:5, and even Hebrews 10:22. Ipinahayag ni St. Paul, mamaya babasahin natin kung paano siya nabinyagan. Mga kapatid, no? Sige, basahin lang natin, no, ang Hebrews 10:22, no? Sabi ni St. Paul dito, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating mga katawan ng dalisay na tubig. Paghuhugas ang kahulugan ng bautismo. Not necessarily to immerse. No, in biblical perspective, kasi kung i-define natin yung baptism, yun talaga, tatlo yung definition niya. Aspersion, immersion, at submersion. But in biblical perspective, yung bautismo, mga kapatid, ginagamit yun sa pangangaral as paghuhugas, pagtatanggal sa ating mga kasalanan. Okay? So, again, simplang na naman ang explanation ni bulaang propeta na si David. Pagpatuloy naman natin ang kanyang paliwanag, mga kapatid. Yung why. Why we need to be baptized? Bakit kailangan bang mabautismuhan tayo? Dahil po ang bautismo ay simbolo ng pagsisisi ng ating mga kasalanan at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So makikita po natin sinabi dito ni Peter na repent and be baptized. So hindi po pwedeng paghiwalayin yung repentance. So ibig sabihin, nagsisisi po ang isang tao sa kanyang mga kasalanan at tatalikuran niya na yung kanyang mga kasalanan kapag siya po ay nagpabautismo. Ang tanong, yung baby po ba na binabautismohan sa Katoliko ay meron na bang kakayanan na makapagsisi o makapagrepent sa kanilang mga kasalanan? Pangalawang tanong, meron na ba talagang kasalanan ang mga bata? Kasi para sa akin, wala pa pong nagagawang kasalanan ang mga bata, kaya naman wala po silang dapat ilubog sa bautismo. Kaya nga po. Okay, sagutin naman natin, ano? So, based sa kanyang explanation, ang binabautismuhan dapat yung marunong ng magsisi. No? Dahil in Acts 2:38 to 39, nung nangaral si Apostol na Pedro, ang sabi ni San Pedro, repent and be baptized. Kaya sabi niya, hindi pwedeng magkahiwalay ang dalawang iyan. No? Kaya ang tanong niya, mayroon na o kaya na bang magsisi o magrepent ang mga bata? At pangalawa niyang tanong, may kasalanan ba ang mga bata? Kasi sabi niya, ayon sa akin, o para sa akin, kay si David daw, para sa kanya daw, ang bata ay wala pang kasalanan. Di ba? Kaya, wala dapat ilubog. Kaya ang bata hindi dapat ilubog. Kasi nga, ang concept nila, pagdating sa bautismo, paglubog lang talaga. Yun ang mali. Huwag mo kasing limitahan ang salita ng Diyos. No? 2 Timothy 2:9, huwag limitahan or huwag igapos ang salita ng Diyos. Nakagapos si David, puro lang sa kanya paglubog No? Pero sa kanyang tanong, mga kapatid, ang bata ba ay makapagsisi sa kasalanan? Of course, hindi. Kasi ang nagsisisi ay yun lang nakagawa ng tinatawag natin na actual sin or personal sin. Okay? Pero sa pangalawa niyang tanong, ang bata may kasalanan ba? Sabi niya, wala daw para sa kanya. Pero sa Bible, yes. Kaya nga tawag ko sa kanya, bulaang propeta. David ang pangalan niya, gagamitin natin si San David na nagpahayag ang mga bata may kasalanan. At the moment na sila nag-conceive sa sinapupunan ng kanilang ina, may kasalanan ang bata. Pero sa bulaang propeta na ito, wala daw kasalanan ng bata kaya hindi pwedeng binyagan. O, basahin natin, Salmo 51:5, ano ang pahayag ni Salmista David? Hindi ng bulaang propetang David, itong sinasagot natin, kundi ang salmista na si David, mga kapatid. Psalm 51:5, in NIV version, ano ang sinabi ni David? Wala bang kasalanan ang bata? Okay, so ito po ang sabi ni Salmista David. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me.
Ano daw? From that time. At the moment na nag-meet yung egg cell ng nanay mo at sperm cell ng tatay mo at naging ikaw yan, makasalanan ka na, bulaang propita na si David. Ba't mo kinukontra ang banal na kasulatan? Sabi mo, para sa iyo walang kasalanan ng bata. Biblically speaking, NIV, paboritong Biblia yan ng mga born again ka eh. Paborito yung Biblia yan, bakit hindi mo nabasa yan? Ibig sabihin, you are not guided by the Holy Spirit. Napakalinaw dyan, sinful from the time. At the moment na nabuo ka sa sinapupunan ng iyong ina, makasalanan ka na si David. Kaya kinakailangan bautismuhan ng bata. Dahil ang bautismo ang natatanggal sa kasalanan, not necessarily na mag-repent ang bata kasi wala pa silang actual sin. Aralin mo rin yan. Dahil mayroong dalawang uri ng pagkakasala. Mortal sin, original sin at personal sin. Yung sinasabi mong kinakailangan ng repentance, personal sin yun. Ang mga bata, wala pang mga personal or actual sin yan kasi nga, mga bata pa yan. But they have already, tinatawag nating original sin sa teolohiya. Biblical ba yan na mayroong tinatawag na manang kasalanan? Yes. Lamentaciones 5:7 or Panagoy 5:7 mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na at aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. No? Due to the explosion of sin committed by Adan at Eva, damay tayong lahat. Damay tayong lahat, nagkasala tayong lahat. Tawag doon sa theology, original sin, si David. Okay? Kaya sa tanong mo, kung kaya ba ng bata mag-repent, of course, hindi kasi wala pa naman silang original sin at hindi pa sila makapagsalita. Pero sa pangalawang tanong mo, kung may kasalanan ba ang bata, ang sabi ng Bible, yes. Samantala, ikaw sabi mo, wala. Kaya bulaan ka talaga. You are a false prophet. False prophet ka si David. Pag nakita mo, sana mapagnilayan mo to. No? Mapagnilayan mo sana to. At pagpatuloy natin mga kapatid ang kaniyang mga explanation. Sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 19 verse 14 ay ganito. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan. Dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang mga bata po pala ay ililigtas ng Diyos. Hindi po ito mapupunta ng impyerno. Bakit ba ang tao napupunta ng impyerno? Because of sin. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang bata, sinabi ni Lord, makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Why? Because sila po ay wala pang nagagawang kasalanan. Sila po yung mga muwang pa sa kasalanan. At isa pa po, no, kung papansinin po natin mabuti, yung mga nagpapabautismo po sa Biblia ay mga nasa tamang edad na. So mamaya na yun, no? Dito muna tayo sa ginamit niyang talata, no? Matthew 19:14 mga kapatid, no? Hindi talaga marunong umunawa ng Biblia itong mga nagpakilalang mga pastor na to. Pero mga bulaan pala, no? Okay, in Matthew 19:14 ipapaliwanag ko sa inyo ito mga kapatid na hindi naman tama yung paliwanag ni si David. Wait lang Matthew 19:14. No? Kasi ginamit niya ito bilang patunay na ang mga bata ay di na kinakailangan ng bautismo kasi mapupunta na silang langit. Ito ang ating mabasa. Datapat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. So, based sa kanyang explanation, ang mga bata daw iligtas ni Kristo. No? Dahil wala pa silang mga kasalanan. Nasa na mga bata, makasalanan na yan. Okay? Makasalanan ang mga bata, kaya kinakailangan binyagan. Pero sabi niya, ililigtas daw ng ating Panginoong Hesus Kristo, kaya no need ng pabinyagan. Dahil ang mga bata daw,
sabi niya, ay maliban sa ililigtas lang ng ating Panginoong Jesucristo, ang mapupuntang impyerno daw, yung mga makasalanan. Kung yun pala ang batayan mo na mapupuntang impyerno, ang makasalanan, so therefore, ang bata kinakailangan mabinyagan. Kasi malinaw sa Bible ang bata maknan. 55 ng Salmo, basahin natin muli na hindi mo pala itong talata na ito sa Judah, alam mo ito, hindi ka mapapahayag ng mga bata walang kasalanan. But sad to say, because kakulangan mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi mo, sabi sa Salmista David, ang tunbid, I was at birth. Makasalanan siya. Makasalanan na from that time God caused me. Nung pinaglilihi pa lang siya ng kanyang kasalanan na San David. Ang lahat ng mga bata. Kung si San David na ng propeta, makasalanan, inamin na makasalanan, tapos ikaw, bulan ka talaga. Kinunta mo, yung kapalangal mo, ang pinagkaiba lang, ikaw, bulaan, siya, tunay. Pero, dun sa sinamo na makakailan ang kasalanan, so therefore ang bata, kinakailangan palang binyagan kasi makasalanan, baka maimpyerno. Okay? Pero mga kapatid, ang Matthew 19:14 na ginamit niya, na sinabi doon, huwag niyong hadlangan, ilapit sa akin mga bata, does not mean na hindi mo napababautismo ng iyong anak. No? Dahil sa panahon natin ngayon, yung mga bata, paano natin ipapalapit kay Kristo? Gayong wala na ang ating Panginoong Jesucristo physically dahil nasala na siya. Sa lahat siya ng dako, physically speaking, wala siya. Nasa siya sa langit. O paano mo ilalapit ngayon si G. David, ang mga bata sa Panginoong Jesucristo, malinaw, huwag niyong hadlangan ilapit sa akin ang mga bata. Paano mo ilalapit ang mga bata ngayon sa Panginoong Jesucristo? True baptism, si G. David, kung alam mo yan, true baptism. Bakit? Si Panginoong Jesucristo ay parang damit na isinuot natin. At the moment na tayo ay nabinyagan. O basahin natin, Galatia 3:27, si G. David, para malaman mo. In Galatians 3:27, mga kapatid, ito po ang wika ni Apostol na Pablo. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So, true baptism, mga kapatid, tayo ay naging isa kay Kristo. Dahil parang damit sinuot si Kristo nang tayo ay one. Okay? So, in context, sa Matthew 19:14 at 10:14, si G. David, kinakailangan ang mga bata ng bautismo para mapalapit sila kay Kristo. Hindi mo lang naunawaan. Gumagamit ka ng talata na hindi mo nauunawaan si G. David. Magunos diri ka naman. No? Mga kapatid, kayo, kita nyo naman, napakalinaw yung mga paliwanag natin. Biblical. Sa Kanya, para sa Kanya lang, sabi niya ba, para sa akin, ang mga bata walang kasalanan. Where in fact, in the Bible, ang bata makasalanan na, kinukonceive pa lang ng nanay, at the moment, diba? At the time, sabi ni San David, at the time, na kinukonceive yung bata, makasalanan na siya, sabi ni San David. Itong bulang propeta na David na to, walang alam to. Nagpapasikat lang talaga tong bata na to, mga kapatid. No? So, papatuloy natin ang kanyang explanation, mga kapatid. At isa pa po, no, kung papansinin po natin mabuti, yung mga nagpapabautismo po sa Biblia ay mga nasa tamang edad na. Wala pong nagpabautismo sa Biblia ng mga sanggol o mga baby. Even Jesus Christ po ay nagpabautismo at the age of 30. So wala pong sanggol na binautismohan sa Biblia. Pangatlo po is... Okay, no? So dito naman, gumamit na naman siya ng fallacy statement. Ano po yung fallacy na ginamit niya? Fallacy of silence. Di porkit hindi sinabi sa Biblia
na walang binyagan na bata ay hindi na totoo may nabinyagan na bata. Kasi kung yan pala ang scope of itong pagtanggap ng katotohanan si G. David, where in the Bible na bawal bautismuhan ng bata? Or where in the Bible na walang binautismuhan na bata? Na mababasa mo, walang batang binautismuhan. Mayroon ba yan sa Bible? Wala rin eh. Kung gagamitin ko yung argumento mo, lalabas, mali din yung paniniwala mo. Dahil walang sinabi niyan sa Bible na ganoon. Mga kapatid, di porket hindi sinabi na mayroong batang bininyagan, ay hindi na totoo may bininyagan na bata. That is fallacy statement. Fallacy of, silence, mga kapatid. No, na hindi porket hindi sinabi, hindi na totoo. Pero, may mga talata ba sa Biblia na kung uunawain natin ay posible may batang bininyagan? Yes, meron, ang dami. O, basahin muna natin, no? Yung bahay ni Lydia, no, sa Gawa 16:15. Ang bahay ni Lydia, sino-sino ang nabautismuhan dito? Basahin natin. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya, lahat ng lahat ng kasapi sa pamilya. Pag sinabi mong pamilya, kapatid, may bata talaga yan, may anak yan. Di ba? Pero ngayon, sasabihin naman nila, wala namang sinabi doon na may bata. May sinabi ba doon na walang bata? Di ba? Kung sabihin nila, paano kung malalaki na yung binyagan? Posible yun, puro na malalaki. Pero, posible din na may mga bata kasi pamilya. Ang pamilyang walang bata, hindi matatawag na pamilya. O pamilya na walang anak, hindi yan matatawag na pamilya. So, posible, malaki na yung anak, nabautismuhan pa rin kasi buo, lahat, buo. Posible din na yung kasapi ng pamilya, bata pa. Posibleng sanggol. Di ba? Posible yan. Kasi buo. Pamilya. Pag pamilya may bata, may anak talaga yan. Either malaki na yung anak, either maliit pa yung anak. Okay? Posible yan sa Bible. Mayroon tayong mauunawaan. Kaya nga sa Bible, ang pagbabasa ng Biblia, dalawang paraan. Mayroon tayong tinatawag na explicit at implicit. Yung explicit, yung hayag na sinabi. Yung implicit, yung maunawaan. At sa part na ito, maunawaan natin na maaari may kasamang bata dyan na sanggol pa. Kasi buong pamilya ang bininyagan. O meron pa ba? Meron pa. Idirekta natin sa 33, no, yung guard naman, yung pamilya ng guard, binyagan din. So ito ang ating mababasa. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buong niya, o lahat na naman. Posible na may bata dyan. And 1 Corinthians 1:16, ganun din. Ako nga rin ang nagbautismo sa sambahayan ni Estefanas. Nabautismuhan din ni San Pablo. Pag sinabi ng sambahayan, may bata dyan. Yung bata, either malaki na or bata pa talaga. Yan po ang pwede or posible na mangyari pagdating sa sambahayan or pamilya, mga kapatid. At huwag mong sabihin, CJ, na Panginoon Jesucristo na pabinyag 33 years old. 33 ka na ba ngayon? Kabata mo pa eh. Sa pagkakaalam namin, yung mga born again o ibang sekta, at least 9 to 12 years old, pwede na magbinyag ng bata eh. Saan sa Bible na 9 years old pwede binyagan? Wala din. Kaya huwag kang maglimita. Sabi ko nga, 2 Timothy 2:9, huwag mong igapos ang salita ng Diyos. Ginagapos mo eh. O basahin nga natin yung 2 Timothy 2:9, mga kapatid. Anong sinabi ng Apostol na Pablo? Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit hindi kailan maigagapos ang salita ng Diyos. Sa iyo, sa G. David, gapos na gapos eh. Dapat 33 years old lang. Ikaw, 33 ka na ba? Matanda pa yata ako sa iyo eh. 33 ka na ngayon, si G. David, nagpabinyag sa born again. Fallacious yung pag-iisip mo. Illogical thinker ka. No? Illogical ka magpaliwanag sa banal na kasulatan. Pagpatuloy natin, mga kapatid, ang kaniyang malimaling explanation. Sino ba ang mga dapat bautismuhan? Ang mga dapat pong bautismuhan ay yung mga mananampalataya na po, yung mga Christians na.
Dito kasi sa Pilipinas, kapag ikaw pinanganak ka na yun, pagka yung nanay at tatay mo Katoliko, Katoliko ka na din. Pero alam niyo po, para sa akin, ang pananampalataya ay personal na desisyon ng isang tao. Hindi pwedeng idikta ito ng ating mga magulang. Kumbaga, pag tungtong natin ang edad natin, ay may karapatan po tayong mamili kung anong pananampalataya ang gusto natin o sinong Diyos ang kikilalanin natin. At ganoon pa man, binabautismuhan po natin yung mga talagang Christians na at talagang mga nanampalataya na po sa ating Panginoong Hesus. Sinabi po ng Acts chapter 2 verse 41, those who accepted His message were baptized. Yung mga tumanggap po ng salita ng ating Panginoong Hesus, ang mga nagpabautismo. Another one, sinabi po ng Acts chapter 8 verse 12, but when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So makikita po natin yung bautismo na ginagawa po ng Katoliko is yung baby, hindi pa po nila nauunawaan yung salita ng Diyos. Pangalawa, hindi pa po sila nananampalataya, baka nga hindi pa nila kilala ang ating Panginoong Hesus. As in, wala pa talaga silang muwang sa mga Okay, no? nangyayari. Narinig niyo naman mga kapatid, no, na dapat daw ang binyagan mananampalataya. Mananampalataya na daw yung dapat binyagan. No, at malinaw naman daw na sa bautismo ng Katoliko napakamali. Mga bata daw ang binibinyagan, ng bata daw wala pang pananampalataya. No, ito wala pang pananampalataya, hindi pa alam ang salita ng Diyos. At hindi pa daw kilala ang Diyos. Ito yung sinabi niyang tatlo dapat mananampalataya ang bibinyagan. Mananampalataya ang bibinyagan. Pangalawa, ang mga bata ay hindi pa nakakilala sa Diyos at ang sa mga nanonood ngayon kung kayo ang kakausapin ni si David. Okay, una, yung sinabi niya na hindi kilala ng mga bata ang Diyos. Mali po yun. Mali po yun mga kapatid dahil biblically speaking, ang Diyos mismo ang nagsabi na makikilala siya ng lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Ibig sabihin sa pinakabata hanggang sa pinakamalaki. Makikilala siya kasi siya mismo ang magpapakilala sa kanyang sarili. Ilalagay niya sa puso ng lahat ng tao ang kanyang pangalan. Kaya makikilala siya kahit ng mga bata. Hindi alam ni si J. David yan. Ang tawag dyan inner faith sa theology mga kapatid. Inner faith yan. Binigay ng Diyos yan sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa panahon ng Kristiyano. O basahin natin, no? Hebrews 8:8-13 ito, pero basahin lang natin agad sa verse 11 para tumbok agad ang talata. No, sa 11 mga kapatid, ito talagang walang alam sa Bible to. Sa totoo lang, walang alam talaga. Hebrews 8:11 ko na babasahin mga kapatid Tingnan natin dito kung hindi ba kilala ng mga bata ang Diyos. Sabi niya, ang bata hindi pa kilala ang Diyos Hindi pa alam ang salita daw ng Diyos. Mamaya ano natin na alam ng mga bata ang salita ng Diyos. Panginoong Jesucristo mismo nagsabi. Basahin natin Hebrews 8:11. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na nasasabihing kilalanin mo ang Panginoon. Wag na daw turuan ng mga kapatid na kilalanin mo ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila. Diyos ang magbibigay niyan. Diyos ang magpakilala sa kanyang sarili sa lahat ng kanyang mananampalataya, maging sa mga bata. Tawag dyan, inner faith. Diyos ang magbibigay niya sa tao si David. Kaya sabihin nila ng mga bata ang Diyos. Walang, Panginoong Isus, hindi ba siya kilala ng mga bata? Dito, Gawa 8:12. Gawa 8:12. No, hindi pala ito. Ano pala, wait in Matthew
Matthew 21, nabisa natin sa 12 to 15. Kapatid, ito. At masok sa templo ng Diyos at hindi niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili templo at ginulo niya dula ng mamamalit ng salapi ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati at sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at pilay at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ang mga kakatakang bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nangagsasabi, Husana sa anak ni David. Ano daw? Sabi ng mga bata, Husana sa anak ni David. Sabi ni si David, hindi daw alam ng mga bata ang salita ng Diyos. Diyan mga bata nangagsabi, Husana sa anak ni David. Nangagsalita sila mga bata. Diba? Lahat ng mga sinasabi ni si David, kabulaanan, kasinungalingan, against the Bible. Tapos paparatangan mo, mali ang Katoliko. Ngayon, sinabi niya mga kapatid, huli na ito, sabi niya, ang binyagan dapat mananampalataya lang. Kaya ang bata hindi pwedeng banyagan kasi hindi pa yan marunong manampalataya, bata pa yan eh. Di ba? Sabi nga, hindi pa nga alam ang salita ng Diyos, hindi pa kilala ang Diyos. Sabi sa Bible, ang mga bata nagsalita sa salita ng Diyos. Kilala nila ang Diyos, sabi ng Diyos, ako mismo magpapakilala sa kanila. Hebrews 8:11. At mananampalataya daw dapat ang binyagan. Ang mga bata, wala pang pananampalataya. Brother Angel, may tanong ako sa iyo, Bro Angel. Makapagpupuri ba ang isang tao, Brother Angel, kung walang pananampalataya? Hindi, bro. Siyempre, kailangan may pananampalataya bago siya magpuri, bro. So, ibig sabihin, kung nagpupuri na ang isang tao, ibig sabihin, nananampalataya na siya. Yes. Okay, sige. So, may babasahin ako, Brother Angel, na isang talata kung saan ang mga bata, mga sanggol mismo, nagpupuri na yan sa Diyos. So, ibig ba sabihin nito, Brother Angel, may pananampalataya ang bata? Yes. Kaya nga sige. nagpupuri na sila. Ibig sabihin, nananampalataya na yun. Babasahin ko, Brother Angel, ha? Ito, Mateo 21:16, mga kapatid. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? Ibig sabihin yung mga bata, no? Yung mga bata, yung nagsabi kaganina na anak, Husana sa anak ni David, mga bata yon. Dito sa 15, balikan natin sa 15, no? Ang mga batang nagsisigawan sa templo, nangagsasabi, Husana sa anak ni David. Sa 16, at sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito, mga bata, yung nagsisigawan. At sinabi sa kanila ni Jesus, yung mga Hudiyo pala, no? Sinabi yan si Panginoong Jesucristo ng mga Hudiyo na naririnig mo ba ang sinasabi ng mga batang ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. Kaninong bibig, Brother Angel? Mga sanggol. Mga sanggol. At ng mga suso. Sanggol, Bible pang sumususo. Ay, iyong nilobos ang pagpupuri. Nagpupuri na. Yung mga bata, mga sanggol, sumususo, nagpupuri na yan kasi nga mayroong tinatawag na inner faith. Diyos ang nagbigay niyan. Hindi na sila katulad. Hindi nabasa ni CJ yan, bro. Hindi niya alam. Kanina, ang dami niyang hindi alam sa Bible, Brother Angel. Ang dami niyang hindi alam sa Bible. Kasi wala nga siyang simbahan na tagapagturo. Alam natin ito, mga kapatid, kasi may simbahan nagtuturo sa atin. Tinuturuan tayo ng simbahan eh. Maliban na lang kung hindi natin aaralin ng turo ng simbahan talaga. What is baptism? No? Pero tingnan niyo ang turo ng simbahan. Explain lahat yan. Ini-explain ng simbahan lahat yan, mga kapatid. So, doon sa sinabi niya na ang binyagan dapat mananampalataya lang, tinanong ko si Brother Angel, makapagpupuri ba ang isang tao kapag walang pananampalataya? Sabi ni Brother Angel, hindi. Kasi para makapagpuri ka, kinakailangan nananampalataya ka. O kaya binasa natin, mga sanggol at sumususo. Sumususo Sabi ni Panginoong Jesucristo, sumususo at mga sanggol. Na ano yon?
nilubos ang pagpupuri. Ibig sabihin, yung mga bata may pananampalataya na yan. Tawag nga niyan, sabi ko kaganina, inner faith. Diyos ang nagbigay niyan. Hindi lang sila katulad natin mga kapatid na expressive. Nakakapagsalita na kasi tayo eh. Ang mga bata, hindi sila expressive, pero kilala nila at may pananampalataya na yan sila sa Diyos. Diyos po ang may bigay niyan. Gift niya yan sa tao. Mula sa pinakaaba hanggang sa mga pinakadakila. Yan ang explanation niya sa Hebrews 8:8-13. Kaya mali-mali talaga. Ngayon, huling ano na lang kapatid, huling talata, no? Pagdating sa baptism, no? Ano ba talaga ang pinakaturo ni Panginoong Hesukristo sa bautismo? 'Di ba mga malalaki lang ba? Hindi eh, no? In Matthew 28:19 mga kapatid, ito po ang sabi ni Panginoong Hesukristo. Kaya't humayok kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao, no? Napaka-generic ko, general term. Mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Dito napakalinaw, ang utos ni Panginoong Hesukristo, bautismohan ang lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao. Brother Angel, lang ba tao o hindi? Saka sinabing pwera bata. Tao ang bata. Question, Brother Angel, mayroon bang ang bata? Dami dyan. Ang bata. Basahin natin. Ito. John 16:21, mga kapatid. Sanggol pa ha? Sanggol pa. Hindi lang bata. Sanggol talaga. Tao ang sanggol. Bagong panganak. Basahin natin John 16:21, ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, sino ang pinanganak, Brother Angel? Sanggol o hindi? Sanggol. Sanggol. Ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak ng isang tao, Brother Angel, o hindi tao? Tao, kaya nga nagdadalang tao hindi naman nagdadalang ano eh. Kaya nga nagdadalang tao eh. Sanggol, So, ibig sabihin, nagdadalang tao. Sablay ibig sabihin mga kapatid, ang bata pwedeng binyagan. Bakit? Ang sabi niya, mananampalataya lang daw ang dapat binyagan. Where in the Bible, ang mga sanggol, kahit mga musuho, nagpupuri na sa Diyos. Nagpuri na sila sa Diyos, hindi lang natin nauunawaan. No? Pero Diyos po ang may bigay noon. So therefore, dahil nagpupuri ang mga bata sa Diyos, may pananampalataya ang mga kahit pa mga puso. So therefore, binyagan. At sinabi ng Panginoong Hesukristo, binyagan ang lahat ng mga tao. Ang bata, tao po yun, sabi ni Panginoong Hesukristo. John 16:21. Kapag ang babae nanganak at lumabas ang isang sanggol, mawala na ang kanyang kasakitan dahil ipinanganak na ang isang tao. So therefore, ang bata ay tao, ang bata bound for baptism. Yun lang, maraming salamat. And Wala God naman bless siya all. sinabing bautismo nyo sila, gawin ko alagad ang mga tao. Wala naman sinabing pera sanggol. Pura sanggol. Walang Brother Angel, walang Sila nilagyan ng exemption. Ang Jesus walang exemption. Sila nagdagdag. walang wala bang Walang exemption. prohibition. Yes, no exemption. Kapag sinabing tao, lahat na yon. At ang ano rito, ang binabasa niya kasi, sumampalataya ka ba? Sige, bautismo ang kanila. Adult baptism, wala silang idea. Sa mga adult yun, sa mga na kinoconvert. Pag kinoconvert ka, adult na yun. Ano ka ba si CJ? Mabaho ka na lang sa ano. At nakita-kita din, Brother Angel, na lahat ng mga sinasabi niya, ang mga sinasabi niya kontra sa Bible, no? Sabi niya, ang mga bata daw, wala pang kasalanan. Ang mga bata daw, hindi pa kilala ang Diyos. Ang mga bata, wala pang pananampalataya. Ang mga hindi kontra yung sinabi niya. Napakabata mo pa si JW. Naliligaw ka na lang, nakaluluwa. Magtrabaho ka na rangal kung nakikinig ka, si Jay. Magtrabaho ka na. Maraming ano dyan, maraming babagay sa'yo.
trabaho kaysa ka pa. Marami kasi pinagiging pare.